OFW na nag-experiment na patay na daw siya. Kasi, ang rason niya, that time ay nagka-insomnia siya. Tapos, gusto niya makausap yung pamilya niya, pero hindi niya makontak. Kaya, ang ginawa niya, nakaisip siya ng prank para dito sa mga relatives niya. Kupal ka talaga, OFW JJ. Kasi ang dami mong dinamay. Biro mo meron kang 80,000 followers dito sa Facebook at 14,000 plus naman followers sa Black App. Kung yung pamilya mo lang pala ang target mo, edi sana sinend mo na lang sa kanila yung katarantaduhong experiment na ginawa mo. Hindi yung ipopost mo sa public. So, natural, kakalat yan. Tapos ngayon, pinapadelete mo dun sa mga nag-post at nag-share. Kasi sabi mo nga fake news yun at buhay na buhay ka. King ina, di ba? Ikaw ang source, di ba? Ikaw yung original fake news peddler. Tapos sasabihin mo yung mga nag-share, gusto ko lang pagkakitaan. King ina talaga. Magpo-post ka sa public, tapos ayaw mo pala ma-share at mabigyan ng reaction yung mga video mo. Ako JJ OFW JJ, nanggigigil talaga ako sa'yo. Promise. Kasi bilang isang OFW advocate, ang dami naming natatanggap na report ng mga distress OFW na as much as possible ay ina-actionan namin agad para maiwasan yung panganib. Pero ikaw, ginawa mong script ang kamatayan. Hindi to dark humor Hindi rin ito pagiging creative. Sabi ko nga naalala ko dito yung kwento nung The Boy Who Cried Wolf. Pero ang nawala ay tiwala ng buong komunidad. Ang pag-fake mo ng sarili mong kamatayan para lang mag-trend ay hindi yan prank. Hindi yan joke at lalong hindi yan dapat i-content. Ito ay malaking pandinin lang kasi na binalot sa clout. For the views, for more followers. Good luck sa'yo. No? I'm very disappointed. Kasi bilang OFW, dapat alam mo to Nasa mundo kung saan may mga OFWs na totoong nawawala, totoong inaabuso, at totoong namamatay sa ibang bansa. Pero ikaw pinili mong gawing katatawanan yung pinakamabigat na takot nila. May maniniwala pa kaya sa'yo kung may totoong emergency na, kung may totoong iyakan na, at kung may totoong bangkay na naiuuwi, Honestly marami nang magdadalawang isip na makialam. Yan yung pinsalang hindi mo mabubura kahit mag-delete ka pa ng post. Tandaan mo, hindi ka nag-trend dahil matapang ka. Hindi ka nag-trend dahil matalino ka. Bagkus, nag-trend ka dahil ipinakita mo kung gaano kababa ang kaya mong ibenta. Imagine, pati sarili mong kamatayan.